Roll Trader here. So, quick market update. Okay, so kung sa mga nakapag kagabi, makikita nyo dito, Bitcoin. Nagbigay ng signal kahapon. Tangin na, nakita nyo yung ginalaw. Di ba sabi ko sa inyo, 4 to 8 hours magdadump yan. Yan o, binigwasan tayo ng last ng reset block. Ngayon, ang expect ko lang talaga hanggang dito lang. Hanggang dyan lang sa low na yan. Diba sabi ko sell, pero hanggang dyan lang sa low na yan, then possible umangat na ulit. Kaso, dumiretso sa ilalim, no? So, kung nakasell ka dyan, sobrang ganda ng pagkakasell mo. No? At binigyan tayo, sobrang advanced ng signal. Diba, pinakita ko pa sa inyo kahapon, non-repainting yan. Ibig sabihin, binigyan na sa atin yan 9 a.m. kahapon ng Sunday. 9 a.m. dito sa Australia. No? So, ganun siya accurate. Okay. So, ganda, no? Kaso sayang, hindi ko siya napasubukan. Kasi nag-expect ako ng pump muna, dito tayo magsisell. Ang problema, kasi di ba sabi sa inyo, dalawang senaryo. Yung pangalawang senaryo yung nangyari, which is yung binigay na signal dito sa daily. So, agad talaga. No? At, kasi kung ako magsisell, hindi ako magsisell ng intra-week dito. Yung intra-week kasi is weekly level. So, dapat dito, hindi dito. Kaso sa intraday kasi nag-move na siya. So, wala tayong magagawa. Okay. Ganda, no? Sobrang ganda. Imagine mo, dito, 3:1 ka agad. Kung nag-risk ka ng 100, meron kang 300 agad. Sobrang dupet, no? Okay, so Ethereum, nakabay tayo, umangat. Ayan, no? Kasi, di ba, ito lang naman ang target mo, itong mga highs na to. Binigyan ka na yan. Again, hindi yan maliit, Okay, pakita ko sa inyo, Brad. Hindi yan maliit. Yung kay Bitcoin, ito. So, ito yung movement ng Bitcoin. Brad, from here to here. So, kung nakaano ka, kung intraday trade ka dyan, siguro nasa 10:1 yan. No? Kung hindi ka maluwang mag-stop loss, nasa 10:1 yan. Kung gambler ka, 10:1 yan, Brad. Imagine mo, $100 risk, $1,000 na reward yun. No? At ganun talaga. No? Dilim eh. Same with Ethereum. Laki niyan, Brad. Sobrang laki niyan. Pero, yung buy kasi natin dito. So, dito ang entry mo dyan. Ito, yung breakout. So, ito yung magiging trade mo dyan. Out ka ng, kuha mo to, nakuha mo to. Diba? Ngayon, meron tayong signal na buy kay Ethereum. Kaso, nasa low ka. So, wala kang support dyan. Lalo na galing dito. Huwag ka muna mag-buy. Lalo na, pag bibigyan ka kasi ng buy niyan, kasi naka non-repainting yan. So, nakabuy yan, pero tingnan mo rin yung lower time frame. Sa lower time frame, ito yung bibigay niya sa'yo. So, meron bang buy pattern dyan? Wala. So, hindi ka maglolong. So, dalawa lang yung scenario dyan. Either mag-blue dito, or sweep niya tong low, pwede kang pumasok. Pero kung wala kang entry. Diba? Okay. Yan, ito, andito na. Nakita niyo to, buy. Grabe, laki niyan, Brad. Ang laki niyan. Sabihin natin ganyan. 'Di ba? So buy. So meron kang buy pattern dito sa low. Sabihin natin stop loss mo sa low. Ilan 'yan? That is 5:1. 5:1, no? Sobrang laki niyan, Brad. Imagine mo $100 risk, $500 yung sa'yo. So sobrang laki nun. Paano pa kay Bitcoin? Okay, tingnan mo kay Bitcoin. So kay Bitcoin, dahil New York session, so ang setup mo dyan is sell. Diba? Ito, sell. So, New York session, 1, 2, 3, 4. So, high ng 4. So, ang entry mo is here. Diba? Yan sinasabi sa'yo, 12:1. Kung i-follow mo lang yung 4-hour na setup ko. Kasi ito, ang setup ko is ganyan. No? 12:1. So, imagine $100 risk. 1,200 ang kita mo. Sobrang laki ng, Brad. Diba? At binigyan ka ng sell signal 9 a.m. pa lang ng Sunday. Ba't hindi ako nag-sell dito? Una sa lahat, ano ba yung pair? Check mo muna anong session siya gagalaw. Marami hindi nakakalam sa inyo yan. At hindi ko rin alam yan dati. No? So, ngayon, sineshare ko sa inyo. Maraming nawala. Marami nang umalis dito sa may channel natin. Lost nila yun, Brad. Kasi nga, mas marami na akong alam ngayon kaysa noon. And ngayon pa sila nawala doon. So, lost nila lahat yun. No? So, it's alright.
Ethereum. Wow, diba? Sobrang laki. Solana. Okay, dito. Makita mo dito. Dito, kay Solana, medyo talo ka dito. Kasi buy yung binigay sa'yo ni Solana dito eh. Pero may sell ka rito May sell ka rito. So, kung nakapag-sell ka rito, so for example dito, nakapag-sell ka rito, yan. Dito magiging sell mo dyan. Ito yung pattern. Dito yung low. So, that is 10:1. Actually, 10:1 yan, no? Hanggang week. Hanggang 10:1 yan, Brad. No? Kaso dito, kung may buy ka binigay dito, medyo matatalo ka na dito. Kasi binigyan tayo ng buy dito. So meron kang isang 10:1, tapos meron kang isang 1 hour na talo. So, 9:1 ka pa rin. Sui. Dito, talo ka rin kay Sui dito. Kasi, binigyan ka ng buy dito eh. Binigyan ka ng buy dito. Pero may sell ka rito. No? TRX. Kay TRX, may buy ka dito, panalo ka dito. Dito, panalo ka rin. Dito, talo ka sa buy dito. Dito, buy, panalo ka. No? So, ganun eh. Crypto eh. Magulo eh. Pero, makikita mo yan sa Forex, Brad. Hanep. Tangil natin po, okay nang inan to. Wala mang kwente hype na strength na yan. Okay, XRP. Kita nyo, from here. New York. Ang entry mo, New York. So, eto. Stop loss mo, high. Ayan, no? 6:1. Again, halimbawa, kay Bitcoin, sabihin natin dito ka nag-short. Kung high rin naman ang stop loss mo, maaabot ba? Hindi rin naman maabot eh. Kahit na umopen ka ng Asia dyan, hindi pa rin niya aabotin yan. Kasi nga, sa daily tayo naka-flat ng stop loss. Diba? Hindi naman tayo lalagay ng stop loss sa 4 hours eh. Lagi sa daily. Pwede naman maglagay ng ganun kung magaling kang pumorma o tumiming. No? So yun muna yung update natin sa crypto market. So, silip tayo konti sa Forex. Okay, sa Forex, may sell dito. Binigyan na tayo agad ng profit. Kasi ito yun, di ba? Ito yung magical natin eh. Na blue. So, may breakout na dito. So, binigyan na tayo agad ng profit dito. AUD and ZD. So, dito, meron tayong buy signal. So, ang buy signal natin, once na mabigyan tayo ng buy pattern. So, hihintayin natin siya dito. Kaya meron ako alert dito sa AUD and ZD. Hintayin natin siya dito sa low na to. Dito tayo papasok. Okay? So, pwede mo lagyan ng ganito. Yan. Or kung sweep ng low, pwede siyang yan. So, hintayin natin lang dyan yung price. So, AUD, USD, yan, meron akong buy dito. Previous week low. Pero kasi may blue dito. So, sabi ko, okay, hintayin ko lang yung 1 hour. Hintayin ko lang yung 1 hour. Kaya yan, may black na ganyan. Then, papasukan ko na. Yun na nga. Umangat na. So, AUD CAD, same with AUD CAD, meron tayong buy dito. So, kung nakapasok ka na dito, ito sweep ng low na to. Okay? So, dito, abang ka lang ng first. Dito. Yan, once na mag-settle na yung price dito sa 1 hour, then pump. Okay? Kaya meron tayong buy dito. Wala pang confirmation sa 4 hours ng pump, pero naka-entry na tayo agad dito agad. Okay? So, pag umangat pa yan, lalo pang lalaki yung profit natin. Okay? NCD CAD. Wow. Nakita nyo naman, Brad. Nakita nyo naman parang dito, target agad. Wala pang 4 hours yung span. Kita ka na agad. Imagine that. Sobrang ganda ng Forex. Ang daming napapangitan sa Forex kasi mahina daw gumalaw. Hindi nyo lang alam kung paano siya i-trade. Pero grabe, pinakamalinis ang Forex talaga. Ang linis, sobrang linis. No? Ang pinaka gusto ko ngayon is Forex. Pangalawa, crypto. Pinaka-ayaw ko sa lahat yung indices. Pinaka-walang kwenta. Yun yung gustong-gusto ng karamihan ngayon. Kasi nga, gusto na mga gambler eh. Pakita ko sa inyo kung paano gumalaw yung indices, Brad. Tignan mo man, paano ka maglalagay ng stop loss dyan? Ito, nag-red na siya dito. Tapos nag-sweep pa siya hanggang dito sa high. Diba? Pang-autistic eh.
hindi uubra yan kapag halimbawa matino yung sistema mo o kaya hindi ka hulalysis. Hindi ubra yan. Wawa ka dyan. Sabi ko nga sa'yo, nakita mo naman. Paano mo gagawin mo dyan? Diba? So, dito, binigyan ka na ng bullish pattern dito. So, ibig sabihin, hindi na dapat siya pumunta dito. Tignan mo ginawa. Autistic, di ba? So, walang kwenta eh. Kaya ayoko nito. Kaya sabi ko, wala ka mabubuong sistema dito. Ngayon, hintayin mo lagi yung sweep. Pagka nag-open yung New York, hindi laging ganyan yan. Makakahanap ka naman ng ganyan, hindi na nag-sweep. For example, ano pa ba? Pero grabe, tinan nyo naman kasi. Paano ka mabubuhay dyan, Brad? So, ano ba? May mga hindi nag-sweep eh. For example, ito. Galing ka dito, hindi na nag-sweep. Madadala ka ngayon tulad dito from green, tas bigla na lang nag-red, tas bigla na lang nag-pump ng todo. Tama pa rin yung signal natin kasi maporma tong signal natin. Kaso tayo na hilong-hilo na yung signal natin, no? Hirap na hirap eh. Kasi nga, ayan, tama yan. Kaso nga, hirap na hirap nga yung signal natin. Diba? Andito yung buy, baka isipin mo, andito yung buy, andito yung price. Tatalo ko, hindi USD yan eh. So, ang entry mo dyan, New York. Saan ba New York? Ito. So, dito ka entry. Sabi ko nga sa inyo, non-repainting yan. So, once na umopen yung daily, bibigyan ka na agad niya ng signal. Ikaw na yung bahala kung kailan mo siya i-entry. Mag-isip ka. Konting isip lang. Binigyan ka na ng sinubo na sa'yo yung bias. Ikaw na mag-isip. Wait lang, anong pair ba to? So, USD pair. Saan siya gagalaw? New York. Hindi yan gagalaw sa Asia. Diba? Okay. Tulad nito, di ba green? Nakita mo yung nangyari? Nag-continuation lang. Walang sweep. Anong gagawin mo ngayon dyan? Di ba? So, walang consistency. Napakahalaga kasi ng consistency pag gumagawa ka ng sistema. And hindi siya mahirap siya kunin dito sa indices. Wala pa yan. Andito pa yan nasa 100, di ba? Eto, medyo okay pa. Nakita mo, maganda-ganda pa, di ba? Maganda-ganda pa dito kahit papaano. Pero, talagang masisira ka ng bait. Mas okay na sa akin yung mahina gumalaw, pero kung may consistency. Kasi halimbawa, sobrang lakas ka ng galaw, sobrang laki nga ng profit mo, kaso sablay na sablay naman. Walang consistency. Wag na lang. Sa'yo na yan, no? Hindi kita habulin, Brad. No? Sobrang daming pairs. NCD USD. Nakita nyo naman dito, buy, sell. Tapos dito, talo ka, sell, buy. Nakita mo dito, Brad, buy. Okay, ang kailangan mo lang dito, lipat ka lang sa naka-lower time frame na to. First 1 hour, after ng first 1 hour, ayun hihintayin mo lang yung first 1 hour kasi yung first 1 hour na yan, dyan kumukuha ng hindi ko alam yung explanation, pero nung chinek ko siya, usually yung first 1 hour is yung parang spread ba tawag ito? Sabi ko sa inyo, bago lang ako sa Forex, so hindi ko pa siya alam. So, pero yung first 1 hour, based sa observation ko, laging fake or laging mag-o-open siya sa malayo dun sa opening. For example, ito yung daily open. Mag-o-open siya sa malayo. Spread ba tawag doon? Parang spread niya. Comment mo nga kung spread ba tawag doon. Again, bago lang sa Forex Dito, sell. Pero euro. So, sell ka, pero mamaya pa. Sabihin mo, sell, pero umangat yung price. Euro nga London nga Asia yan, Diba? Diyan nagkakamali marami. Nakisell ka ngayon, pero nasa Asia. Euro yan London yan gagalaw. Ngayon, hintayin mo mamaya, papakita ko sa'yo. Kung bigla na lang dump yan. Kita mo, pakita natin. Mamaya, magda-dump yan. Mamaya, London. Euro ayan Euro. Euro NCD, sell din. So, hintayin natin mamaya sa London. So, aangat yan. Iangat yan ng London. Tapos, last minute ng London, ganyan, kupal yan No? So, GBP, JPY. GBP dito nag-open sa taas, no? So, medyo out muna ako dito kasi wala akong target. Ang target mo ito. So, hintayin ko mamaya sa London. Baka kunin niya lang tong high na tong na to. Kasi may breakout dito So, andito yung mga breakout sellers. Andyan yung mga breakout sellers. So, baka kunin niya lang to, then dump, no?
Okay, yun lang, konti lang sa forex, ano. Maraming nanonood dito na medyo iniiwasan yung forex dahil hindi nila alam kung paano mag-trade. So mag-ano ko ng mga tutorials diyan sa YouTube. Hintayin niyo lang. Pero hindi yung strategy, yung mga basics lang, paano mag-open account, paano mag-trade sa forex, paano gumamit ng MT5, anong broker yung maganda, yan. Yan yung mga i-open ko. Pero strategy, kanya-kanya tayo. Kasi yung strategy ko, hindi naman porket tinuro ko sa'yo, alam mo na. No? So, sobrang tagal bago ko matutunan yan. Hindi ko agad yan pwedeng ibigay sa'yo ng ganun-ganun lang. Ano ka, gold? No? So, hindi ganun. Kung walang value yan, tuturo ko yan. Kaso may value. Ba't ko siya ituturo, di ba? I mean, bahala kanya-kanya tayo. Pero tinuturo ko lang sa'yo, meron ka siguradong makukuha. Meron kang value na makukuha. Tulad ng, alam mo naman palang GBP, JPY, nakita mo nasa low na, hintayin mo umangat muna. Hintayin mo yung London session mag-open. Hindi porket opening, aralin mo rin paano ang behavior ng price sa London. Usually, pag London, nagda-dump siya sa last minute. So, ayun, maraming observation kang kailangan gawin, no? So, yun lang muna. Update lang kay Bitcoin, tsaka konting Forex, no? Kasi gusto ko sana sa susunod, lahat ng asset, malilibutan natin para buong araw tayo nagte-trade, no? Try natin kumita na as much as we can, no? At, yun, ganoon lang muna. Okay, pasensya na sa background ko. Naglilinis kasi ako ng bahay. Yun lang muna. God bless.